Cancer Journey Sharing in the Face of Recurrence and Curtain Call, Breast Cancer Year 9 by Aika on behalf of her mother, Anisha Pangilinan. Miss Anisha Pangilinan had made a cancer journey sharing in 2021. Good morning everyone. Ako po si Aika, bunsong anak ni Annie at Yansa Pangilinan. Si Mami po ay gumraduate o na mahinga na po noong May 4, 2023, bandang 3:30 po ng umaga sa aming bahay. Sa video po na ito, ikikwento ko po kung ano po yung mga napulot kong lesson sa huling 2 taon po ni Mami at paano po siya naghanda sa kanyang mga huling sandali. Naalala ko po noong 2021 habang kami po ay naghihinta sa pila ng ER, ang tanong ko po kay Lord, ano po kaya ang kwento ng faithfulness, strength, grace, at mercy ang maibabahagi po namin sa kwentong po. Naway sa sharing ko po na ito ay maging inspirasyon po, hindi lang po sa inyo, kundi pati na rin po sa mga kapamilya nyo, sa mga kaibigan ninyo po, kung paano po kami bilang isang family naghanda sa huling moments po ni Mami. Uumpisahan ko po sa unang lesson na appreciate and celebrate. Yung family po namin ever since mahilig po kaming mag-celebrate. Si Mami po yung tipo na bawat okasyon, lagi po siyang may pakulo namin. Ang unang-unang sinelebrate po namin noong 2021 ay yung birthday. Virtual party po na yon, meron po kaming mga video messages na kinolect. At hindi lang po ito birthday greetings, but at the same time, sinishare din po ng family members at ng mga kasamahan po namin sa simbahan kung ano po yung mga masasayang alaala po nila kay Mami at ano po yung ipapa-thank you nila kay Mami. In a way, naging part din po yun ng eulogy niya. Ang maganda po roon, narinig niya po ng personal, narinig niya po kung gaano po kamahal siya ng mga tao at baon niya po yun. Hanggang dulo, alam niya po na siya po ay loved, siya po ay appreciated. At kasama po yun sa aming paghahanda. Ang pag-celebrate at ipakita kay Mami na siya ay appreciated, not just a church servant, but as Annie. Second lesson po na natutunan ko kay Mami ay nourish your spiritual life. Kasama po sa paghahanda namin ay ang pagkumpleto ng sacraments po, ng Holy Sacraments. So paglabas po namin ng ospital noong 2021, anointing of the sick na po kami at confessor. Every Sunday po, hinahatiran po siya ng Holy Communion ng aming kapitbahay na lay minister. Si Mami po, kahit po hindi na nakakatayo o nakakaupo, lagi po yan nanonood ng simba sa Quiapo Church tuwing 5 a.m. po. Every day po yon. A few days before po siya na maalam, ay nakapag-serve pa din po siya sa PREX o yung tinatawag na Parish Renewal Experience. At during graduation, kumakanta po ito ng If We Hold On Together. Si Mami po ay nakikanta through a video call po. Yung kuya ko po ay nandoon sa PREX Hall at ako naman po ay nasa bahay. So hanggang dulo po si Mami po ay nag-serve sa pamamagitan po naming mag-asawa at magkapatid. Third lesson po na natutunan ko kay Mami, never be afraid. Alam ko po bilang nanay, mahirap po na magpaalam o iwanan ang mga anak. Pero si Mami po, sobrang tapang. Sobrang tapang niya po na nung tinanong ko siya kung sino na yung magiging mommy namin pag nawala na siya, ang sagot niya po agad, si Mama Mary. Doon ko po naramdaman at nakita kung paano na po niya sinurrender kaming magkapatid kay Jesus at kay Mama Mary. Yung line niya pa lang po na yon ay isang patunay na hindi po siya takot
na umalis sa mundong ibabaw dahil pinakahuling dasal po namin ng Holy Rosary, few minutes after po nun, yun po yung last breath ni Mami. So hanggang dulo po ay pinanghawakan niya po ang kanyang devotion kay Mama Mary. Fourth lesson po na natutunan ko kay Mami ay inspire others to be intentional. Bago po siya nagpa-radiation therapy sa brain, ang una niya po talagang pinagawa sa amin ni Kuya ay kumausap ng lawyer para maayos po yung mga legal matters. Si Mami rin po ay nagplano ng kanyang wake hanggang pati po kung anong bulaklak, ano pong susuotin ng mga tao. Bilin na bilin niya po sa amin na gusto niya po masaya ang kanyang Walang iiyak. Dapat magsasayawan after ng funeral. Sasayaw kayo doon. Strictly white sa funeral na. Pero Lagi niya pong sinasabi sa amin ni Kuya, wala namang graduate na malungkot. Kaya dapat masaya lahat dahil graduate na ako. So lahat po yun sinunod po namin. Wala pong naka-black sa wake. Ang bulaklak niya po during wake ay red roses. Gulat na gulat po ang mga pare dahil pula ang bulaklak. Dahil nasanay po sila na laging puti dahil po sa pamahiin. Nagulat din po sila na makukulay po ang damit namin. Masaya lang po. Kahit po itong undas ay nakabilin. Pinili niya po na mailibing dahil gusto niya daw po ng picnic, gusto niya ng bonding sa puntod niya. Ganun po ka-intentional si Mami. Ang panglimang lesson po na natutunan ko kay Mami ay embrace the ending peacefully. Malaking bagay po siguro dahil intentional si Mami sa kanyang mga huling sandali. Yung last breath niya, very peaceful. At si Doc Hoson po, hindi rin po kami iniwanan. Yung ending po ni Mami sa lupa ay napaka-peaceful. Tapo ni Mami ay isang testament na when you are with the Lord, everything is peaceful. When you are faithful, everything will be peaceful. Ang pinakahuli ko pong lesson na natutunan ay pay it forward. After po na nailibing po si Mami, ang dami na rin po namin nalalaman na situations po or scenarios ng mga kaibigan namin, kamag-anak namin. At lagi po namin sinishare kung ano po yung pinagdaanan naming pamilya at ano po yung nakatulong sa amin, sino yung mga doktor na nakatulong po sa amin. Dahil gusto rin po talaga namin na maging instrument pa rin po yung story ni Mami ng faithfulness, ng strength, ng grace at ng mercy. At kaya naman po bit-bit po talaga namin ang lesson na pay it forward. Malaking bagay po na yung mga doctors po na humawak kay Mami ay very positive, very accommodating, at grateful po kaming magkapatid. Grateful po ang family namin na meron po mga doktor si Mami na talagang umalalay po sa amin hanggang dulo. Maraming salamat din po sa support group na to dahil si Mami po ay laging excited na umattend sa mga events po ng Cancer Crusaders. Ma'am Beth, lagi ka pong banggit ni Mami. Maraming salamat po sa inyo. Doc Hoson, very grateful po kami magkapatid dahil hindi niyo po kami iniwan na hanggang dulo. Sa lahat po ng nandito, sana po naging inspirasyon po si Mami sa inyo ng grace, ng faithfulness. Sana din po ay nakatulong sa inyo yung kwento niya at mabigyan po kayo ng comfort kung ano man po yung pinagdadaanan niyo po currently. Dasal ko po ang kapayapaan sa inyong puso at isipan. Merry Christmas po sa inyong lahat. At God bless us all po. Maraming salamat po.